Magandang hapon po sa lahat ng sumusuporta at sinusubaybay ambag, alampag at ambag ng kabataan. Ako po si Nikki na mula sa Team Negros na may bitbit na namang isang makabuluhang pag-uusapan natin ngayong episode. Kasama siyempre ang ating pinakamamahal na guro, Ma'am Betty Bolivar, at ang ating kapwa mag-aaral na sina Daisy at Jaya. Ang topikong pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa buwan ng Daisy, mayroon ka bang ibabahagi sa amin tungkol sa kung ano ba talaga ang buwan ng wika? Daisy? Daisy? Ang buwan ng wika ay sa unang buwan ng Agosto. Ito ay ang pinalawig na pagdiriwang ng buwan ng wika na pinalawig noong Enero 15, 1917 sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 1041 ni dating Pangulong Fidel Ramos. Kadalasang ipinagdiriwang ang buwan ng wika sa mga paaralan. Kaugnay nito, maraming mga kaganapang ang ginagawa upang ipagpatuloy gaya ng sabayang pagbigkas, balagtasan, paggawa ng slogan, paggawa ng salaysay, pagbigkas ng tula, pagsasayaw ng mga katutubong sayaw at pag-aawit. Jaya, meron ka bang may dadagdag? Ito ay inakda upang isapuso at maunawaan ng bawat mamamayang Pilipino ang tunay na diwa at kahalagahan ng wikang Filipino. At hikain din itong lalong pangyabanin at palawakin ang paggamit ng ating sariling wika. So, talagang mahalaga talaga yung pagdiriwang ng ating buwan ng wika sapagkat dito ay sinasabuhay at pinapakita natin yung ating pagmamahal sa ating sariling wika. At saka dagdag na dyan, no, mga bata, kaya nga naisip batas ito kasi nga ayon sa batas, ang Agosto ay itinuturing din, no, buwan ng wikang pambansa at nasyonalismo. Kasi nga ito yung time or buwan na talagang yung pag-promote, no, sa pagmamahal sa ating bansa, no. Dahil dito, kinikilala ng batas ang kahalagahan ng isang katutubong wika, no, bilang mahalagang katangkapan sa komunikasyon. So, agree ba kayo dyan? Di ba, ang laking tulong, no, na mayroon tayong iba't ibang lingwahe, no, sa ating iba't ibang probinsya. No? Kasi ito yung nagdudugtong sa atin, no, bilang mga Pilipino. Kasi nga pag hindi tayo nagkakaintindihan, no, isang napakalaking problema yan. So, pasalamat tayo kasi nga dahil sa ating wika, tayo ay nagkaroon ng kapayapaan, pagkakaintindihan, at of course, no, pagkakaisa. So, kaya nga itinuturing din yung buwan ito isang buwan ng nasyonalismo, yung pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. So ano pa yung maidadagdag din yung mga bata? Bakit mahalaga na ipagdiriwang yung buwan ng wikang pambansa? Daisy, meron ka bang idagdag kung bakit mahalaga yung pag-celebrate ng wikang pambansa or buwan ng wikang pambansa? Ikaw naman, Zeya. Ako na lang po yung sasagot kasi medyo mahina yung signal. Sa tingin ko, mahina yung signal ni Daisy. Okay po. Sa tingin ko po, mahalaga po yung pagdiriwang ng ating taunang buwan ng wika kasi nga po, ayon sa sinabi ko nga po kanina, dito natin ay ipapakita yung pagmamahal natin sa ating bansa at isa na rin sa yaman ng ating bansa ay yung ating sariling wika, which is yung wikang Filipino. Sa pagdiriwang po nito, napapakita po natin yung ating pagkakaisa bilang mga mamayang Pilipino. Di ba, Nikki?
agree ako sa sinabi niyo, Ma'am Betty at saka Jay. Para naman sa akin ay mahalaga ang pagdiriwang ng ating paunang buwan ng wika para naipakita rin natin yung halaga nito at yung paano natin ito ginagamit sa ating pang-araw-araw at makikitungo sa ating kapwa. Gaya na lang, ito yung nagsisilbing tulay upang magkaintindihan tayo, yung mga taga ibang probinsya, nagkakaintindihan tayo sapagkat ginagamit natin ang ating wikang pambansa, which is yung Filipino. Ikaw, Daisy. Saka ano po, Siguro, dagdag ko pa, tsaka yung pag-celebrate ng buwan ng wikang pambansa, hindi lamang tulay para sa pagkakaisa, paggunita ng ating paggunita ng mga yung may akda nito, yung pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa, kundi yung pag-celebrate nito ay isa ring paraan upang sa pag-preserba ng ating kultura, 'di ba? Tama? Tama. Kasi nga yung ating language ito yung kumbaga kung ano tayo ngayon dahil kung ano yung establish na culture ng ating mga ninuno, ng ating mga ancestors. So nararapat lamang na i-practice tangkilikin natin yung katutubong wika kasi nga ito yung tulay kung bakit meron tayong pagkakaisa, kung ano yung values na meron tayo ngayon, iyan tungkol yan. Dahil sa ating mga ancestors kung saan nagkaroon tayo ng katutubong wika, di ba? So isa ito yung paraan para ma-preserve yung ating culture. So bilang mga kabataan naman, ano ang kahalagahan ng pagdiriwang ng buwan ng wika para sa inyo, Jaya at Daisy? Bilang kabataan po, mahalaga ipagdiwang ito dahil ito ang isa sumisimbolo sa ating pagiging isang Pilipino. Ito rin ang nagpapaalala o nagsisilbing daan ang pagdiriwang ng buwan ng wika upang pahalagahan ang ating sariling wika. Yan. Yes, agree ako sa sinabi ni Daisy. At para sa akin naman, mahalaga bilang isang kabataan o yung kahalagahan ng pagdiriwang ng buwan ng wika bilang isang kabataan ay na ipapakita natin na mahal natin yung ating mga ninuno, yung mas mga matatanda pa sa atin, yung mga taong na nagtulong-tulong at binigay yung kanilang ay ipinakita ang kanilang katapangan upang mabigyan tayo ngayon ng ganito, yung binibigyan tayo ng pagkakataon na ipagdiriwang yung mga ganitong klaseng mga holidays, di ba? Tama, no? Tama, Jaya. So, meron ba kayong mga experience ba noon, di ba? No, simula nung elementary kayo. So, dapat you are required na mag-participate every time nagkaroon tayo ng celebration ng buwan ng pambansang wika. No? Di ba? Ano yung mga ma-share nyo na experience or naalala nyo nung elementary kayo, high school? Di ba? Sa tingin ko po, yung mga napaka-memorable po talaga ng mga kaganapan noong nag-celebrate pa nung elementary pa, nasa elementary pa kami at noong nasa high school pa kami ay yung iba't ibang mga patimpalak or yung mga contests na nagpapakita or nagpapakita talaga ng aming pagmamahal sa wika tulad ng mga pagsulat ng salaysay, yung mga sinabi kanina Nikki, yung pagbabalagtasan, yung mga ganon, at isa sa feeling ko yung mga ganong mga experiences ko ay maidadala ko talaga pag ako ay matanda na at i-share ko rin syempre sa mga pinsan ko, yung mga ganon, yung mga nakakabatang mga kapitbahay namin. Kayo, Daisy, kamusta yung mga experience niyo sa pag-celebrate ng buwan ng wika? Kagaya rin po nung sinabi ni Ate Jaya ay nagkakaroon ng patimpala kagaya ng mga tula po, yung mga poster making at mga pageant ganon. Ito ay siguro upang magkaroon ng mga kabataan na patuloy na mapausbong ang kanilang mga kaalaman tungkol sa ating wika,
upang mamulat sila sa kahalagahan at maipagmalaki nila yung ating sariling wika. Tama yan, no? Tama. Tsaka yung pag-celebrate ito, isa ring to give honor din sa mga ating mga may akda, no, ng pagkakaroon ng pambansang wika, no, di ba? Kasabay niya, no, syempre, yung ating mga ninuno na kung bakit nagkaroon tayo ng pagkakaisa ngayon dahil sa ating wika, no? So, dapat lang napahalagahan natin yung hindi lamang yung pambansang wika, kundi yung kung saan tayo nagsimula. Ito yung katutubong wika natin. So, tayo dito sa Negros Occidental, yung ating katutubong wika dito, kung saan yung unang ginamit nating lingwahe ay yung tinatawag na Hiligaynon. So, sabi nga raw nila, no, basta daw mga Ilongga, malalambing daw. Doon. So, kasi nga, no, sige, sa ating dahil sa ating katutubong wika, no, dyan tayo nakilala, no, sa the way tayo magsalita, parang malambing, no. So, dahil dyan, no, isa sa mga paraan din upang makilala tayo sa ating, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa ating, pati na rin sa buong mundo, di ba? So, basta magsabi sila, sa Ilongga, ay, malalambing yan. No, kahit galit, yung tono, malambing pa rin. So, di ba? So, agree ba kayo doon, Jaya? Opo. Sa pag Bisaya naman daw parang galit, no? Pero hindi pa raw galit, so parang gano'n. So, because of our native language, nakikilala tayo, no, kung ano yung mayroon tayong personalidad, yung kultura. So, kasabayan, no, dahil every year nagsi-celebrate tayo ng ganito. Tsaka kasabay nga nung nabanggit natin kanina, yung sinasabi natin pagpapahalaga, no, sa ating katutubong wika, no. Are you familiar ba kayo sa tinatawag na mother tongue? Yon, yung first language. Are you familiar sa term na yan? Yes po. Yes po. Okay, so naabutan pa ba natin yung tinatawag na mother tongue nung kinder kayo hanggang grade 10 kayo? Okay, Yes. so yan isa yan, no, sa mga isa yan sa mga programa, no, ng Department of Education para nga ipakita at ipadama, no, yung kahalagahan ng tinatawag na katutubong wika. Kasi nga yun yung first language natin di ba? Diyan tayo nagsimula para magkaisa, no, di ba? Kasi nga even though na tayo mga Pilipino, ang dami nating lingwahe, right? Kasi nga yung Pilipinas, i-considered na talagang ang daming pulo-pulo. So sa bawat pulo na yan, no, iba't ibang lingwahe or iba't ibang pulo na yan ay mayroong katutubong wika. So yung celebration na to, hindi lamang sa pagbibigay pugay, no, sa ating pambansang wika, but of course, no, ito yung kasi nga napapanahong issue, no, kasi nga meron or agree ba kayo doon yung sa ating Hiligaynon or first language natin? So may advantage ba yung paggamit ng ating first language sa school or kung saan man? Agree ba kayo doon? Yes po, super agree po. At syempre, malaki talaga yung tulong ng paggamit ng mother tongue sa eskwelahan po. Kasi po, sa paraang ito ay napapangalagaan natin yung kultura nating mga Pilipino, di ba? Kasi nga ginagamit yung ating mga nakasanayang, yung mga una nating mga wikang ginagamit. At syempre, malaking tulong din ito para pangalagaan natin at bigyang pansin yung mga ating mga kapatid na mga katutubong Pilipino or yung mga IP, yung indigenous people. At sa paggamit din po nito ay naiiwasan natin yung pagkalimot sa ating mga katutubong wika. Di ba? Daisy?
Yes, tama Jay, no? Kasi yung MTB, yung isang approach siya. Kasi sa teaching, yung MTB, Emily, isang paraan or isang pedagogical approach or teaching approach. So, ito yung in Filipino, ito yung sining ng pagtuturo, no? Para magbigay tulay sa ating mga Filipino na mas madaling maintindihan natin yung mga lessons, no? Kasi nga yung halimbawa no sa Kinder 1 and grades 1 to 3, so mas mas nahihirapan silang ang mag-intindi ng mga lessons kapag yung ginagamit na medium yung mga additional languages natin kagaya ng Filipino, English, 'di ba? So mas nahihirapan yung mga bata na intindihin yung lesson kapag hindi ito na-translate sa ating katutubong wika. So, yun nga, no? Ito yung tinatawag na mother tongue-based multilingual education or yung MTB-MLE kung saan ito yung na-implement na sa Department of Education. So, ito yung paraan upang ma-preserba yung ating kultura. Ano pa ba? Ano pa ba yung ibang reasons kung bakit ginawang isa sa mga asignatura yung MTB-MLE? So, siguro isa yung reasons yung pag-preserve ng culture. So, ano pa sa tingin nyo yung mga reasons kung bakit na-implement itong MTB-MLE sa Department of Education? Ma'am Betty, maaari ko po bang maitanong or pwede mo po bang mas laliman kung ano nga po ba yung mother tongue-based multilingual education para po mas maunawaan namin at ng mga nanonood na mga kabataan ngayon kung ano nga ba yung So, yung MTB-MLE, ito yung MTB mo na, yung mother tongue based refers to first language, no? Ito yung unang lingwahe na natunan natin sa ating mga magulang, sa ating mga nakasalamuha, no? Sa ating nung una tayo nagkamulat, no, dito sa mundo. So, a school which begins in mother tongue and transitions to additional languages. So, ito yung unang lingwahe na natutunan natin. Ito yung tulay kung para sa pagkakaintindihan natin, no? So, siguro nakukuha natin ito sa mga taong nakasalamuha, nakakausap, kung tayo ay lumalaki. Yung MLE naman, ito yung multilingual education. So, it is the use of more than 2 languages for literacy, para sa pagkatuto and instruction. So, it starts from where the learners are and from what they are already know. So, ibig sabihin, higit sa isang lingwahe yung alam ng isang bata. No? So, sa school, pwede tayong gumamit ng English, Filipino, and yun nga yung ating katutubong wika or yung ating first language. So yan, no, ongoing yung implementation, kaya nga lang, no, na parang nagkakaroon or nagbabadyang i-suspend yung MTB-MLE. So ano yung mga sa tingin ninyo, ano yung una, no? Ano sa tingin ninyo yung positibong epekto nito? Positive, no, ng pagkakaroon ng or pagtuturo or pagkakaroon ng asignatura sa MTB or yung mother tongue based. Ikaw, Jaya, may positive effect ba sa mga learners? Yes po, syempre po yung paggamit ng ganito pong or yung MTB-MLE bilang isang asignatura po ay dito po mas mauunawaan ng mga, tulad ng sinabi niyo po kanina, mas mauunawaan ng mga estudyante kung yung mga lessons kasi nga ginagamit yung mother tongue at syempre po mas matututo po sila kapag ito po yung pag ginagamit po yung ganitong klaseng asignatura kasi nga po hindi na sila mahihirapan kasi pag hindi na agad sila parang hindi agad sila expose sa iba't ibang mga lingwahe tulad ng English, di ba? Mahirap din yun. At siguro pag ginamit yung
pagpatuloy na gagamitin yung mother tongue language sa pag-aaral, syempre, mas mapapabuti at mas mapapadali para sa kanilang maunawaan yung mga lessons na tinuturo sa kanila araw-araw. Ikaw naman, Nikki, ano yung sa tingin mo yung positibong epekto ng paggamit ng or ng asignaturang pagkakaroon ng asignatura sa ating curriculum na MTP? So, sa tingin mo meron bang positive effect sa mga learners when it comes sa learnings nila? Para po sa akin, yun po ako din na makakatulong ito sa pagpapaintindi sa mga kabataan ng kanilang mga asignatura gaya ng mathematics, science, mas naipapaliwanag sa kanila yung mga lessons na dapat nilang matutunan, tsaka pwede rin itong maging tulay upang maging involved din yung mga magulang tsaka yung komunidad sa pamamagitan ng pwede nilang mahinga ng tulong yung kanilang magulang, parang, "Mama, paano po yung ganito? Ano pong ibig sabihin nito?" Pwede silang magkaroon ng bonding na tinatawag. Tsaka pwede rin itong mabawasan yung dropout rate, tsaka mabawasan yung mga lumiliban sa klase dahil hindi nila masyadong naiintindihan yung topiko, yung lessons na mayroon sila sa kanilang classroom, mas naiintindihan na nila ngayon kasi yung kinalakihan nilang lengguwahe ay magagamit na nila upang mas matutunan pa yung kanilang klase. Tama, no? Tama ka dyan, Nikki, no? Ito yung isang paraan upang madaling ma-express talaga ng mga bata yung gusto nilang sabihin, no, di ba? Yung iba kasi mga kabataan na nahihiya mag-explain, no? Kasi nga alam nila hindi sila marunong mag-English, di ka natin express it into kahit na Filipino, na national language natin, nahihirapan pa din, no? Pero kapag i-express nila sa katutubo wika at accepted yan, no? Mas madaling yung development ng pag-iisip nila, no, mas unti-unting lalawak kasi nga malaya silang nakapag-express ng kanilang sagutin. So how about you, Daisy? Ano yung tingin mo yung positive effect ng mother tongue based, no, sa ating or paggamit ng ating katutubong wika sa ating pag-aaral? Lalong-lalo na sa primary school Yes natin. po. Para po sa mga kabataan ay mas epektibo po itong gamitin para sa kanila dahil mas nauunawaan po nila na mabuti yung mga itinuturo ng kanilang guro dahil ginagamit po ang ating sariling wika at ito rin po ay nagiging napapa-improve po yung educational quality para sa mga kabataan dahil mas nauunawaan nila na mabuti yung mga itinuturo ng kanilang mga guro po. Tama yan, no? Yung mother tongue based multilingual education, ito yung isang paraan, no, upang pagkilala sa ating pamilyar na wika, di ba? Kasi ngayon hiligay ng familiar na yan sa atin eh. So mas madaling maintindihan yung lesson kapag express natin ito sa ating familiar na wika. Tsaka yung mother tongue based, yung MTB MLE, isa yun sa paraan upang pahalagahan yung katutubong wika. Kasi nga na-notice nyo, di ba? Agree kayo doon kasi nga yun yung kadalasang realidad, no? Ito experience ito ito yung karanasan ko, no? At napapansin ko sa mga bata, no? Yung new generation, lalo na yung age 1 to 6, no, di ba? Madalas andito lang sa atin, no? Pero hindi marunong Hiligaynon. Hindi marunong magsalita ng Filipino kasi nga exposed masyado sa gadget,
Tsaka yung medium na laging napapakinggan, yung English, no? Kumbaga, unti-unting, pag ganyan ang mangyayari, unti-unting mawawala yung pagpapahalaga sa ating katutubong wika. Agree kayo doon? So maraming bata ngayon na hindi nga makapagsalita ng Hiligaynon. Kasi nga, naiintindihan natin na sa panahon ngayon, medyo ano na po, sa panahon ngayon, medyo yung technology, mabilis yung pag-change ng technology natin. So, ayun. So, di ba? So, yung MTB, MLE, siyempre yun sa paraan upang i-preserve yung ating culture. Kung saan tayo nanggaling. Di ba? So, mahalaga yun. No? Mahalaga yun. Kasi para hindi mawala yung ating nakagisnang kultura. At madagdag ko lang po, Ma'am Betty, kapag sa paggamit po ng MTV, MLE ay nagiging inklusibo yung edukasyon po. Diba? Tama. Nagiging inklusibo po para sa lahat yung edukasyon at lalo na bibigyan natin ng parang wini-welcome natin yung mga katutubong Pilipino natin. Diba, Nikki, no? Tama yan, Jay, no? Kasi nga, pag sinabi natin inclusive, ano pagkakaintindi nyo doon? When you say inclusive education, so, accessible to all, no? So, yung dapat yung polisiya, yung ating mga patakaran na lalong-lalo sa Department of Education, so dapat para sa lahat. So, walang exemption. So, lalong-lalo na yung mga katutubong AITA, yung mga katutubong grupo. So, ito yung isa sa mga parang advantage sa kanila yung pagkakaroon ng MTV, MLE sa ating edukasyon. Tama po yung sinabi nila Jaya at ni Ma'am Betty. Yung paggawa ng ating MTV MLE bilang isang asignatura ay napakahalaga, di ba? Napakahalaga ito sapagkat yung ating kultura ay na-preserve nito, tsaka yung mga mag-aaral ay mas lubosang natututo sa kanilang mga aralin, tsaka hindi lang naman yung asignatura tsaka yung wika yung na-preserve nito, tsaka naglilikha din ito ng tulay upang mas makilala pa natin yung ating mga katutubo, mga ninuno, para mas makikilala din natin yung ating mga ugat kung saan tayo nanggaling. Yes, super agree ako dyan, Nikki. May tanong ko lang sa inyong dalawa ni Daisy. Ano-ano nga ba yung manggagawa nyo bilang mag-aaral, bilang kabataan, upang mapreserba yung ating wika? Para sa akin, para mapreserba yung ating wika ay ituturo ko ito sa aking mga nakababatang kapatid, mga pinsan, kakausapin ko sila gamit yung ating wika, yung ating magulang, yung kinalakihan nating wika, upang matuto din sila sa ating mga pinagmulan, upang matuto sila sa kung ano tayo, para mamulat din sila sa kung anong mga kulturang meron tayo, yung kung ano kaganda, yung pagsasabuhay ng ating sariling wika. Ikaw, Tama po, Ate Nikki. Hikayatin po natin sila na magsalita sa ating unang natutunan na lingwahe dahil ngayong panahon ay mas matutunan yung mga kabataan na magsalita ng English kaysa po sa Hiligaynon. Yung iba ay mas natutunan nilang magsalita ng English sa Hiligaynon. Hindi sila masyadong marunong mag-Hiligaynon. Kaya dapat natin silang hikayatin na magsalita ng ating sariling wika upang makaya nila itong pahalagahan at mahalin yung ating sariling wika po. Yan, syempre.
Ako naman, yung sa feeling ko, yung magagawa ko bilang isang mag-aaral at bilang isang kabataan upang mapreserba yung wika, yung ating sariling wika, ay syempre gagamitin ko ito sa aking pang-araw-araw. At syempre sa paraang yun, kahit yun napakasimple, napapaalala natin yung ating mga sarili, yung mga nasa paligid natin na kailangan talaga nating parang yung tanggapin, mahalin kung ano nga ba yung meron sa atin, kung ano nga ba yung tayo bilang mga Pilipino. At yun ay yung paggamit ng ating wikang pambansa. At syempre, hindi din natin maiiwasan na gumamit ng wikang dayuhan, pero mas bigyang pansin natin yung or mas pahalagahan natin yung ating sariling wika. Kasi nga dito di sa paggamit nito ay pinapakita natin hindi lamang dito sa ating bansa kundi sa buong mundo na tayo ay Pilipino at syempre bilang mga Pilipino ay tayo ay taas noo kahit kanino, di ba? Tama, Jaya. Ito po ay ginagamit natin yung mga dayuhang lengguwahe sa pakikitungo natin sa mga dayuhan sa mga ibang bansa ay kailangan din nating mahalin yung ating sariling wika gaya nga ng sinabi ng ating pamilyang bayani, yung hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pang amoy sa malansang isda. Kaya dapat ay wag nating talikuran yung kung ano tayo at kung ano yung meron tayo. Oo, tama, no? Tama. Kasi nga, no, yun nga, tama yun, no? Yung laging naririnig natin, no? Galing sa kay Jose Rizal, no? Kasi nga, makikita natin kung gaano kamahal ni Rizal yung ating bansa at yung mga Filipino. So, nararapat lang na wag kalimutan yung kahalagahan ng ating katutubong wika. At saka, alam nyo, siguro, no, siguro, kapag i-suspend yung MTB, MLE o yung pagkuha o tuluyang pagtanggal ng asignatura ng MTB lalo sa mga kabataan. So posibleng tataas yung dropout rates, no, di ba? Kasi nga kapag walang confidence yung mga kabataan na mag-express ng kanilang saloobin, hindi nila masasabi kung ano yung gusto nila kasi nga mahihiya silang mag-Ingles, 'di ba tayo? Kasi nga natatakot tayo baka mali yung English, pagtawanan tayo or hindi tayo marunong mag-Filipino. So mahalaga pa rin na panatilihin sa pag-aaral or i-integrate pa rin yung asignaturang MTB or paggamit ng katutubong wika sa mga kabataan kasi nga ito yung paraan, no, upang magkaroon ng tiwala sa sarili yung mga kabataan. Kasi nga, syempre, no, kahit nga tayo, naalala natin nung bata tayo, kapag parang wala tayong lakas ng loob na magsalita ng Ingles, no? Kahit nga sa ating na-experience ko kahit nga sa senior high school kapag nagkaroon ng essay, ma'am, pwede hiligay nun? Pwede ba ma-express ng hiligay nun? So, syempre, no, kahit nga senior high school, kasi nasa curriculum naman na dapat i-integrate natin yung kasi inclusive education, no, wala namang exemption. So kapag tuluyang tanggalin yung katutubong wika sa ating lessons, so syempre siguro tataas yung dropout rates, no, 'di ba? Sang-ayon kayo doon, no? Kapag mawala na yung tiwala sa sarili ng mga bata nahihirapan ng pumasok kasi nga nahihiya. Yun. So, mahalaga pa rin na panatilihin yung mother tongue, no? Yung ating first language or pamilyar na wika. 'Di ba? So, ano ba sa tingin ninyo yung mga posibleng epekto nito kapag tuluyang tanggalin na sa grade 1 to 10 yung mother tongue, lalong-lalo sa kinder, grade 1 to 3. So, yun. Kasi nga may subject nga no?
So parang ganon. So ano kaya ang mga aside from ma-lose yung confidence ng mga bata, tataas yung dropout rate, so ano pa? Ano pa kaya yung mga negatibong epekto? So syempre 'di ba isa pa rin yung yung parang makakalimutan na natin yung ating mga kung saan tayo nanggaling, 'di ba? Yung culture, 'di ba? So agree ba kayo doon? Opo, Ma'am Betty. At isa po yung parang pagkalimot sa ating sariling wika, yung magiging posibleng epekto po pag natanggal na po yung pag suspend na talaga yung MTB MLE. Kasi nga ayon nga sa research, 'di ba? Kahit nga nabasa ninyo, 'di ba? Yung stand ng UNESCO, so hindi sila sang-ayon no sa pagtanggal ng or tuluyang pagkawala ng MTB MLE. Kasi nga naniniwala sila na may positibong epekto talaga ito no sa ating mga kabataan no sa kanilang learnings, 'di ba? Kasi nga binuo ito, isa itong estratehiya upang magbigay kahalagahan sa ating katutubong wika. So ayon nga sa UNESCO, ang pagkakaroon ng mother tongue natin, isa itong paraan no upang magkaroon ng isa itong paraan upang magkaroon ng cognitive development ng mga kabataan. Pag sinabi nating cognitive development, ito yung paglawak ng madaling paglawak ng or mabilis na paglawak ng pag-iisip ng mga bata. So mas lalo silang mas lalong nadadaragdagan yung skills ng mga bata kasi nga malaya sila makapag-express, naiintindihan nila. No, 'di ba? Kumbaga yung pag-iisip ng mga bata ay mas lalong lumalawak. Yun. Tama po. Saka, yung paglalagay ng ating mother tongue bilang isang asignatura ay parang isang malaking sampal sa mukha din ng ating mga ninuno tsaka ng ating mga bayani, hindi ba? Kasi parang binuhis nila yung kanilang buhay para ipaglaban yung ating kultura, yung ating lingwahe, tsaka hindi lang natin gagamitin, 'di ba? Napakasayang yung kanilang pagsakripisyo kung gano'n ang magiging kalabasan, hindi po ba? Agree ba kayo doon? So siguro no, Daisy, Jaya, Nikki, so siguro if ever na may nagkaroon ng mahina or poor implementation yung MTB MLE sa Department of Education, so siguro hindi naman siguro rason na para tuluyang mawala yung MTB MLE. So siguro sana sa Department of Education or sa mga nakataas, so siguro i-improve lang, 'di ba? No? Yes. Siguro i-improve lang. So merong ibabawas or idadagdag sa content pero hindi tuluyang aalisin, no? Kasi nga meron naman if may disadvantage or may negative effect or may positive, no? So dapat i-weigh din, no? Kasi nga isaalang-alang din natin yung ating mga katutubong grupo kung saan advantage talaga sa kanila yung pagkaroon ng MTB MLE. So kasi nga hindi naman lahat ng mga tao may gadget. No, 'di ba? Hindi lahat ng mga tao nakaka-afford mag-internet, no? Para parang matutong mag-Ingles or ano pa, no? Kasi nga nakasanayan natin yung katutubong wika natin. So dapat isalang-alang din yung para sa lahat. Hindi lang yung sa kung kaninong particular group lang yung advantage, no? So dapat inclusive para accessible for all. I mean accessible to all. Yes po. Syempre napag-usapan na natin yung yung kahalagahan ng pagdiriwang ng buwan ng wika ay dumako na rin tayo sa ating pangalawang usapin ngayong hapon at ang pagdiriwang natin ng araw ng mga bayani. So, ang araw ng pambansang bayani ay hango sa Republic Act number 3827 ay pinasa ng Philippine Legislature noong ika-28 ng Oktubre taong 1931. Maraming bayaning nagtangkang ipaglaban ang ating bansa, kaya naman ito ay pinagdiriwang
tuwing huling linggo ng Agosto bilang pagbibigay pugay at pagbabalik gunita sa iba't ibang personalidad na lumaban at nagtanggol para sa kalayaan ng Pilipinas. Ano pa ang inyong maidadagdag na Nikki and Daisy? Napakahalaga po ng araw na ito sapagkat dito natin inaalala ang kanilang pag-alay ng buhay para po sa ating demokrasya. Sila ang mga nanilbihan ng tapat at nagpatuloy na nabuhay ng may dangal at kabayanihan para sa kapakanan ng ating bayan. Tama. Sila rin ang hindi nakontento sa kalagayan ng ating bansa noon, kaya iniwan nila ng buong tapang ang ginhawa at tahimik na buhay. Nakibaka sila, sumanib sa kilusan at hindi mo na inisip ang sarili at ipinaglaban ang kanilang karapatan bilang Pilipino. Ipinagdiwang ito ng ating bansa sa paraang pagpapaalala sa atin ng kanilang kabayanihan at paglahok sa mga seremonya bilang alay sa kanilang ginawa. Sa ganitong paraan natin na ipapakita ang pagtanggap natin ang hamon na ipagpatuloy ang simula ng ating mga ninuno at ng ating mga bayani. Saka So, di ba, tama, no? na-observe, di ba, Ma'am Bethy, Nikki, and Daisy, pasensya na po. Na-observe niyo po ba na yung pagdiriwang ng buwan ng wika ay parang connected din yung pagdiriwang ng araw ng mga bayani? Kasi nga sila, yung mga bayaning ito ay naging instrumento or sila talaga yung humanap ng paraan para talaga magkaroon tayo ng ating wikang sariling atin, di ba, Ma'am Betty? Correct, no? Di ba, Betty? Kaya nga, no, itinuturing natin si Manuel L. Quezon na hero. Kasi nga, no, marami rin siyang nagawa, no? Isa na yun yung pagtatag ng ating pambansang wika, di ba? Na official na gagamitin natin bilang wika ng mga Filipino. So, yan yung tulay, no? Para magkakaintindihan tayo, hindi lamang sa ating kanya-kanyang pulo, kundi sa buong Pilipinas. So, imagine, no? Because of language, no? Tayo ay napag-isa, di ba? So, maituturing nating si Manuel L. Quezon dahil nga siya yung may akda ng pambansang wika natin. So, isa sa mga bayani ng mga Filipino. So, ayan nga, yung tulad nga sinabi na kanina ni Nikki, tsaka sa'yo, Jeya, yung yung pambansang celebration ng National Heroes Day, isa ito sa mga pagkilala sa mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay, no, para makamit ang tinatawag na demokrasya or freedom, no. Imagine, no, kapag siguro hindi lang tayo mag-mention ng ibang country, no? So we are lucky. Talagang maswerte tayong mga Filipino kasi nga meron tayong mga bayani na nakipaglaban, no, para sa demokrasya ng mga kababayan nila mga Filipino. Kasi nga sa dami ng nanakop sa atin before, so siguro kung hindi sila nagpakita ng kanilang katapangan, so siguro parang hindi tayo maka-experience ng ganitong freedom, no, sa ating bansa, 'di ba? So siguro baka imagine, no, the world, yung bansa nating walang Facebook, walang internet, walang social media, 'di ba? So hindi natin mai-enjoy 'yan kapag wala tayong demokrasya kasi nga baka, no, may ibang lahi na magko-control sa atin kasi nga nasakop tayo, no. So, we are lucky na yung mga bayani natin nakipaglaban talaga upang makamit yung tinatawag nating demokrasya. So, marami sila, no? Marami silang mga maituturing nating bayani na nakipaglaban para sa kalayaan ng ating bansa. Okay? So, para sa inyo, paano nga ba natin ipinagdiwang ang mahalagang araw na ito sa ating bansa? Daisy, ikaw ba bilang youth, no? Paano mo na i-celebrate or yung experience mo noon, paano mo ipinagdiriwang yung National Heroes Day? Yung pagbibigay pugay po sa ating mga
na mayapang bayani na nagsakripisyo at nag-alay ng kanilang buhay para makamit natin po ang ating kapayapaan. Yung pagbibigay-pugay po, yung paraang pagpapaalala sa atin. Okay. So, ikaw naman, Nikki. So, paano mo pa ipakita na talagang ino-honor natin yung katapangan ng ating mga bayani, no? Para lang makamit yung tinatawag na demokrasya ng ating bansa. Para po sa akin, ang paraan ko po sa pagdiriwang ng araw na ito ay yung sumasama po ako sa tiya ko, nag-attend po kami ng flag ceremony, tsaka nagbabasa po ako ng articles tungkol sa mga bayani natin at kung paano nila ipinaglaban yung ating kalayaan, yung ating kultura na maisalba, maging upang magkaroon tayo ng kalayaan. Yun po. Correct, no? Tama yan, Nikki, no? Sa akin naman, kung paano ko sinicelebrate, no? Or pagbibigay-pugay, or paano ko pinapahalagan yung itong celebration. So, para naman sa akin, no, araw-araw, no, kasi ang daming paraan kung paano natin ipakita yung pasasalamat, pagpapahalaga sa ating national heroes, no. Siguro isa puso, no, ilagay sa ating puso, no, at saka i-appreciate talaga yung mga bagay na na-experience natin. Isa na yun yung freedom, no, kasi nga hindi lahat ng mga bansa may ganitong freedom na tinatamasa, no. So siguro, no, araw-araw isa puso, at saka siguro syempre gaya ng sinabi mo, Nikki, nagbabasa ka ng mga articles, no. Isa yan sa mga paraan upang i-appreciate natin yung mga effort, yung pagbubuwis buhay, no, or ipag-aalay ng buhay, ng ating mga heroes, no. At saka pagtuturo, no, pagtuturo ng kanilang mga nagawa sa mga kabataan, no, at yung pagtuturo ng halimbawa pagmamahal sa bansa, no, di ba? Kasi nga kapag hindi mo mahal yung yung bansa mo, syempre, no, hindi mo na rin ipinapakita, no, na yung pagbibigay honor sa ating mga heroes. So siguro isa puso yung mga bagay-bagay na natamasa natin ngayon. Kasi nga hindi lahat ng mga bansa, hindi lahat ng mga lahi naka-experience ng tinatawag na freedom. Yun. How about naman Zeya, ikaw ba? Paano mo ipinapakita or ipinapadama na napakahalaga ng mga nagawa ng ating mga bayani? Siyempre po, tinatamasa ko po yung freedom na pinaglaban nila sa atin. Siguro po yung unang-unang ginagawa ko po ay siyempre ini-enjoy ko kung ano-ano nga ba yung pinaglaban nila para sa atin, tulad niya yung sinasabi niyo pong kalayaan. Siyempre po ginagamit ko po yung rights ko, yung aking karapatan sa pagtamasa ng kalayaan sa mabuting paraan po. At siyempre po, ang ginagawa ko rin po ay nagbabasa rin po ako ng mga articles tungkol sa mga bayani natin, kung ano-ano nga ba yung mga contribution nila sa ating bansa, at i-share ko rin po ito sa mga kaibigan ko, yung mga ganun po ang mga usapin. Tama, no? Kasi nga, no, kahit nga sa subject natin, yung mga nagawa ni Rizal, di ba? Talagang itinuturo yan. Kasi nga, talagang ma-considered natin na napakahalaga ng kanyang mga nagawa, no? Hindi lamang si Jose Rizal, di ba? Ang daming mga bayani, no? Nagbuwis ng buhay natin, kagaya ni Apolinario Mabini, Lapu-Lapu, no? Gabriela Silang. So ang dami nila, no, ang dami nila nagpakita sila ng kanilang katapangan, no, upang makamit yung kalayaan or democracy or demokrasya ng ating bansa, no, di ba? So nararapat lamang na bigyan sila ng pagpupugay
At least, no, kasi nga napapass on yan every generation. So, kapag hindi natin na bigyan ng importansya or kahalagahan, so tuluyang makakalimutan, no, ng mga next generation. So, dapat i-spread natin, saka tuloy-tuloy yung pagturo at pagbibigay kamalayan sa mga kabataan. So, lalong-lalo na kayong mga youth, no, di ba? So, yung mga, yung mga millennials. So, madalas naiin talaga sa gadgets, no, social media. So, iba nga, parang addictive na, no, parang addict na sa social media. So, siguro, yun yung isa sa mga i-spread, no, di ba? Dapat i-campaign talaga yung kahalagahan ng nagawa ng ating mga bayani. So, ano pa yung madagdag diyan? May dadagdag ko po tulad po ng wika at ang wika po at ang ating mga pambansang bayani ay magkatulad sa paraan na dapat natin huwag kalimutan sila dahil sila nga yung yung nagsisilbing rason or yung nagpapakita kung ano ba talaga tayong mga Pilipino. Yun, no? Siguro, no, Jay, Nikki, at saka Daisy. So, talagang i-instill natin, no, sa ating isip, kagaya ng ating mga bayani, na dapat wag tayong makontento, no? Kasi nga, ang hirap, I'm sure, no, mahirap talaga kapag inaapi tayo ng ibang lahi, di ba? So, kaya nga siguro naipakita ng mga Filipino yung kakayahan nila. Kasi nga meron tayong freedom, di ba? So, hindi natin magagawa yan kapag may nang-aapi sa atin, di ba? So, kagaya nga noon, no, di ba? So, yun siguro yung nag-udyok sa ating mga heroes. Kaya, kasi nga, talented yung mga Filipino. So, hindi natin mapakita kapag inaapi tayo. Kasi nga, wala tayong, mas mababa yung lahi, yung tingin ng lahi nila, yung lahi natin sa lahi nila. So, ayun yun. So, dahil nga sa demokrasya at kalayaan na ipinaglaban ng ating mga bayani, so nagkaroon tayo ng pagkakataon na ipakita sa buong mundo yung kakayahan at kabutihan ng puso ng isang Pilipino. Nakadagdag lang din po, Ma'am Becky, yung katapangan din po ng ating mga bayani ay nararapat lang din po natin sa buhay, yung parang hindi tayo dapat nagpapaapi at ipaglaban natin yung ating mga karapatan, yung ating kultura, at saka wag natin hahayaang mawala. So dapat din, no, 'di ba, Jaya, no, kapag may nakita tayong ibang lahi na ipakita natin yung halimbawa, no, ipakita talaga natin yung respeto, no, respeto. That is why na kapag may nakita nga tayong mga monument, no, talagang we consider sacred talaga, no, parang makikita natin nagpapaalala sa atin na yung nagawa nilang kabutihan, no, sa ating marami pa, no. So maraming hindi lamang yung mga heroes national heroes. So marami naman tayong heroes, 'di ba, sa buhay natin. So siguro i-consider din natin yun, no, heroes din yun, no, hindi lamang yung mga may nagawa sa ating bansa, but of course no, sa ating kanya-kanyang buhay, no, 'di ba? So lahat yan heroes, yung mga taong nagsakripisyo sa atin, 'di ba? Yes po, katulad po ninyo, Ma'am Bethy, hero din po kayo or bayani po kayo. Yung mga pinakamamahal nating mga guro ay mga bayani rin, 'di ba? 'Di ba? Kayo diyan. Kasi talaga nilalaan nila yung kanilang mga oras para sa atin, 'di ba? Kabayanihan din 'yon, yung kahit nahihirapan na sila or binibigyan pa rin nila tayo ng kalidad na edukasyon. Saludo po kami sa lahat ng gurong manonood ngayon. Bayani din po kayo. Tama, no? Tama, Jaya, no? Sa mga kasamahan kong guro. Syempre, no?
Sabi nga niya, pag gusto mo nang maging teacher, is calling daw yan eh. So hindi yan ano dapat ipilit dahil lang kung ano yung matatanggap mo. So yung pagiging teacher, siguro ma-consider ko yung din heroes din, no? Even though iba yung mga profession, no? Kasi nga hindi lahat no nandyan sa position mo. So siguro kapag guro ka, nurse ka, or anumang may kabutihang ginagawa mo para sa inyong kapwa-tao, siguro maging hero din yon kasi nga calling yun eh. So, hindi mo yun magagawa ng tama yung trabaho mo kapag hindi ka happy, hindi mo gusto. Yun parang ganun. So, di ba? So, ayan. No, siguro, alam ko na sa bawat isa sa inyo, meron ding mga heroes meron ding mga heroes sa buhay. So, ikaw nga, Nikki. So, aside from Jose Rizal, Apolinario Mabini, o sino pa para sa iyo, personally, sino yung mga kino-consider mo na bayani sa buhay mo? Para po sa akin, yung mga bayani ko sa buhay, ay siyempre hindi mawala yung aking mga magulang, yung mga tiyuhin, tiyahin. Siyempre yung mga ninuno ko po, kasi kung wala sila, siyempre wala din ako dito. Guro ko, yung mga kaibigan ko na palaging nandyan, palaging matatakbuhan, kung nangangailangan ka, palagi kang ginagabayan sa kung ano yung tamang landas na dapat mong tahakin. Kaya naman, Jaya, Daisy. Si Jaya, ikaw Jaya, sino yung considered mo na hero sa yung siguro po, katulad din po sinabi ni Nikki, syempre po yung mga unang-unang hero sa buhay ko, syempre yung aking mga magulang. Kasi simula pa nung bata pa ako, tuwing yung parang dadadapa ako, yung mga ganong mga experiences ko. Nasabi kong hero talaga sila kasi kahit na yung sa mga times na parang hindi ko na kaya, tutulungan nila ako para ginagabayan nila ako para maging mabuti ako. Siyempre, ganun po yun. Diba? Siyempre, yung mga kaibigan ko rin, yung mga sumasagit sa akin sa mga times na kailangan ko talaga ng tulong. Ay, kinoconsider ko rin po sila ang mga bayani ng aking buhay. Akala ko si letter K yung bayani ng buhay. Joke lang. Advertisement. O ikaw naman, Daisy, anong tinatawag? Ikaw naman, Nikki. Daisy po. Si Daisy pala, Daisy. Si Daisy pa? O, Daisy. Yung tinuturing ko pong bayani ng aking buhay ay yung kagaya po ng sinabi niyo. Oh my God. Nawawala na naman si Daisy. No? Kasi siyempre ako, may heroes din, siyempre, no? Of course, no, yung family, di ba? Isa na yan, no? Nagbibigay ng lakas, at saka yung reason kung bakit parang hindi ka napapagod, of course, no? Kasi nga, kailangan natin yung buhay, balanse, di ba? So, yung mga problema, part lang ng ating, part ng maturity, siguro, no? Yung family members, yung family talaga yung nagbibigay ng lakas, no? Sila yung mga heroes. Kasi nga, kapag walang family, so siguro parang hindi naman kumpleto o hindi naman balanse yung buhay natin. So, lahat yan, family, friends, no? Lahat ng mga nakakasalamuhan natin, so nagbibigay ng lessons sa atin lahat, no? So, yun yung ating magiging experience, no, di ba? Para sa pagkamit ng parang pagiging pagkakaroon ng lakas, no, sa buhay. So yun. So lahat ng mga kahit nga kayo, no, yung students, 'di ba? Kami mga teachers parang hero din kayo para sa amin kasi nga kung hindi dahil sa inyo, hindi rin kami
mag-iisip ano pa mga strategy para makatulong, et cetera, no? So siguro hero rin kayo para sa amin kasi nga kapag wala kayo, so iba't ibang ano iba't ibang behavior, iba't ibang attitude. So diyan kami nagkakaroon ng learnings, experiences para rin sa ikabubuti at ikaunlad ng aming profesyon. So lahat kayo hero. Yan, tama po yan. Yun. At isa na naman pong makabuluhang hapon ang naitampok namin para sa inyo ngayon dito sa Kalambag. Ako po muli si Mickey. At ako po si Jaya mula sa Calambag, Negros Occidental. At ako po si Daisy. Saka ako naman po si Ma'am Betty Bolivar, yung adult support ng Calambag, Negros Occidental. So muli, maraming salamat sa pakikinig. So naway may napulot kayong bagong impormasyon sa amin. So muli po sa susunod na episode. So sana po abangan niyo pa rin yung mga next episode namin. Maraming salamat po sa lahat. Yes, maligayang buwan ng wika at araw Thank ng you. mga bayani. Salamat po talaga Init Philippines and Calambag. Tuloy-tuloy lang po. Thank you so much. Paalam! Thank you.